Red tagging. Ito ang paninira sa isang individual o grupo at sa mismong paniniwalang makakaliwa para bigyang katwiran ang pagpapatahimik sa mga bumabatikos sa pamahalaan. Hindi na bago ang red tagging ayon sa human rights groups. Pero tumindi ang ganitong pag-atake mula nang matatag ang NTF-ELCAC noong 2018. Sa dami ng niredtag ng ahensya, isa na yata si Representative Franz Castro ng ACT Teachers Party List sa pinakamadalas na nakaranas nito. May mga lugar na pinipili ko na lang kung saan ako pupunta o ng aking staff kung saan ako pupunta dahil nga dun sa security. Dahil alam naman natin, naging epekto no, ng red tagging sa mga aktivista, sa mga vocal na nagsasalita ng mga against sa mga policy ng gobyerno, ay whether ito ay hinaharas, kino-coerce, pinafile ng trap-up cases, or even pinapatay. Pero hindi naman ito pumigil sa akin para patuloy na na isulong yung mga adhikain ng ACT Teachers Party List at ng mga constituents ko, yung mga teachers na pinaglilingkuran ko. Matapos magsilbing math teacher ng higit 2 dekada, nagsilbing kinatawan si Representative Castro ng ACT Teachers Party List na kumakatawan sa mga guro sa Kamara. Pero ilang taon pa lang na mambabatas si Representative Castro, nagsimula na ang pagpapaulan ng red tagging sa kanya at kanyang organisasyon. Higit na tumindi ang pagre-red tag kay Representative Castro mula nang isiwalat ng kanyang opisina ngayon taon ang umano'y paglilipat-lipat ng public funds para gamiting confidential funds ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Umabot pa ito sa puntong mismo si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbanta kay Representative Castro. Sa gitna pa naman din ng pagdadalamhati ko no, sa pagkamatay ng tatay ko, parang double no na sakit. Pero sabi ko, hindi pwede ito. At naisip ko agad na kasuhan si dating Presidente Duterte. No? Isa lamang si Representative Castro sa libo-libong individual at organisasyong naging biktima ng red tagging. Tila wala ngang pinipili ang mga nag-aakusa, mula sa mga pare, madre, artista, at maging mga nagmalasakit magtayo ng community pantry sa kasagsagan ng COVID-19 lockdowns, naging biktima ng red tagging. Ang aim naman nito talagang mantakot, mang-brand ng mga tao na nakikita ng Estado o ng state forces na kumbaga ay lumalaban doon sa gobyerno, tinuturing nilang lumalaban sa gobyerno. Pero sa totoo lang, yung mga sinasabi naman natin ay pagpuna at pagbibigay ng alternatiba. Diin ng human rights groups, hindi lang simpleng paninira o pang-aakusa ang red tagging dahil nagsisilbi rin itong license to kill. Marami sa mga biktima ng red tagging, kalaunay nagkakaroon ng banta sa buhay. Ang ilan, humahantong sa extrajudicial killings. Ganito ang nangyari sa pamilya Fausto ng Negros Occidental, Hunyo ngayong taon. Matapos makaranas ng ilang buwang red tagging at pananakot, binaril at pinatay ng mga pinaniniwalaang elemento ng militar sina Rolly at Imelda Fausto kasama ang 2 nilang anak. Kahit nagpalit ng administrasyon noong 2022, hindi pa rin tumigil ang serye ng red tagging. Sa tala ng grupong karapatan, sa unang 6 na buwan pa lang ng Marcos Jr. administration, nakapagtala na ng hindi bababa sa 200 kaso ng red tagging na direktang bumiktima sa libo-libong individual. Sa harap ng walang tigil na red tagging, iba't ibang forma naman ng pag-pushback ang ginagawa ng ilang individual at mga grupo. Mula sa pagsasampa ng kaso hanggang sa paghahain ng panukalang batas na magbabawal sa red tagging. Diin ni Representative Castro, bukod sa paglaban sa red tagging sa mga legal na proseso, hindi dapat magpagupo at tumigil sa pagkilos ang mga organisasyon at individual na under attack. Hindi po tayo mapapatahimik. At kailangan po nating labanan ito. Labanan natin yung ating takot. Kailangan nating sumulong